PTA, DepEd at Municipal Government ng Alcala sama-sama sa Brigada Eskwela 2024. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapatner Vic Tahod. Vic! Tulong-tulong ang Parents Teachers Association, Department of Education, Teaching and Non-Teaching Personnel at Munisipalidad ng Alcala sa pamumuno ni Mayor Jojo Callejo sa isinagawang Brigada Eskwela 2024. Saad ni Mayor Jojo, lahat ng paaralan ay binigyan nila ng tulong at naging abala siya na personal na mag-ikot sa mga paaralan. Nagpapasalamat naman sa Public Schools District Supervisor Dr. Ferdinand Cabrera sa suporta na binibigay ng PTA, ng mga magulang at ng mga LGU ng Alcala para sa paglilinis ng paaralan bago ang pagbubukas ng school year 2024-2025. Sunshine News Blast! The Brigada Eskwela is supported by our local government executive, especially to our municipal mayor, Honorable Jojo Callejo, together with his vice mayor, Honorable Rodolfo Rosquita, and all the Sangguniang Bayan members of Alcala. Actually, we have just room around to give their share in the Brigada Eskwela. We gave some welfare for the school, in every school. All the schools in Alcala, which is 22 schools. Kabilang sa mga ipinakaloob ng PTA at ng LGU Alcala ay mga pintura at cleaning materials. Inihikayat naman ni Sir Emory Manzano, Principal 3 ng Alcala Central School, na lahat ng guro na makiisa sa Brigada Eskwela hanggang ngayong Biyernes. Sunshine News Blast! Sa lahat po ng mga stakeholders po natin, hinihikayat po namin na sana po ay samahan niyo po kami sa Brigada Eskwela 2024-2025 nang sa gayon ay ang ating paralan ay maging maayos at malinis sa pagbubukas ng ating eskwela. Samantala, likas na ang kabutihan, ang pagtulong sa kapwa ng isang awardee na PTA President si Edward Castillo ng Alcala Central School ang pagtulong sa kapwa. Anyan nais niyang makamit muli ng Alcala Central School ang pagiging isang national winner sa kalinisan at ganoon din ang bayan ng Alcala. Sunshine News Blast! Pangarap ko talaga na ibalik yung karangalan ng Alcala Central School way back on late 60s and early 70s. The Alcala Central School was the national winner na the most cleanest and most beautiful school sa buong Pilipinas. Yun yung adhiyakain ko na gusto kong maibalik yun. So under my leadership and the leadership of our principal, si Sir Emory at saka si Sir Ferdinand Cabrera, nagtutulungan po kami yun na maibalik yung karangalan na yun po. Para sa ganon, isa na yung legacy namin na makikita ng mga kababayan dito sa Alcala. Not only in Alcala but throughout the Philippines. Dagdag nito, magsilbi sana itong inspirasyon at ehemplo ang kanyang ginagawa sa Alcala na anya ay dapat pamarisan ng iba pang mga bayan. Para sa Diyos at sa Pilignas, Kumal, Vic Tahod, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, bayan ng Binmalay, mas diliwanag sa solar lights sa ilagay ni Mayor Pete sa kaba ng Palas Papagian Highway. Ang detalye mula kay Marlene Hernandez. Marlene! Yes, kapartner, mas liliwanag ang pamumuhay ng mga residente ng Mabimali kahit gabi pa dahil sa nilagay ni Mayor Pete Merera na solar light sa kahabaan ng Palas Papagian Highway. Ang nasabing lugar ay matagal nang hinaing ng mga residente at mga motoristang dumadaan dito dahil sa madilim na daan. At ang pagpapatayo ng mga solar lights dito ay malaking tulong
para sa bisilidad at seguridad sa kahabaan ng Papagayan Highway. Target ni Mayor Merera na magpaliwanag at magpapaliwanag ang mga daan sa kabayan ng Binmalay na naglalayong nagbibigay ng mas maliwanag, maayos at ligtas na daan. Naniniwala si Mayor Pete na ito ay pera ng taong bayan na dapat ibalik sa tao sa pamamagitan ng mga proyekto. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lorna Hernandez, kapartner mo sa balita at service. Iba pa mga balita, Mayor Belen Fernandez tuloy sa pagmumonitor sa kalagayan ng mga dagupenyo kahit tagulan. Pasok sa Baparan, kanselado. Ang detalye mula kay Barbien Bergabinya. Barbien. Yes, good morning kapartner. Personal na nag-iikot at nagmamonitor sa Dagupan City, Mayor Belen Fernandez. Itong Miyerkules sa lungsod upang matingnan ang kalagayan ng mga dagupenyo. Sa Damayora, abot binti ang baha sa Sitio Tambak, Melag kasama niyang nagturo ay rito si City Engineer Josephine Corpus at Tambak Barangay Council. Namigay si Mayor ng doxycycline para iwas leptospirosis at upang magkaroon na aktwal na inspeksyon sa epekto ng baha sa mga lugar na tiling mababa. Sa ngayon, patuloy na isinusulong ni Mayor Belen ang programa at proyekto para sa flood mitigation, proposed construction of drainage at pagpapataas ng daan sa lugar. Ito ay sa kabila ng hamong kinakaharap ng Mayora dahil sa pagsalungat ng Majority 7 sa kanyang mga programa. Nanunsyo rin ni Mayor Belen na walang pasok ngayong araw sa lahat ng level na paaralan at ganoon din ang pasok ng government offices. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, si Jen Bergabinya, kapartner mo sa balita at service. Dagdag pang balita, Bono Party List, kaagapay sa pagbibigay ng trabaho sa mga mamayan ng Bani, Pangasinan. Ang detalye mula kay Kaparlet Mor Briguera. Kaparlet. Kaagapay ng Abono Party List sa matagumpay na programang pagbibigay ng oportunidad at trabaho sa mamamayan sa bayan ng Bani. Aabot sa 593 na beneficiaryo ang natulungan sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers tupad na ginanap sa Arwas Evacuation Center, Bani, Pangasinan. Ang programang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers tupad ay pagbibigay ng pansamantalang trabaho na kinakailangan maglalaan ng 4 na oras kada araw sa loob ng 10 araw sa pamayanan. Ito ay pinangunahan ni Mayor Ponciano pinangunahan ni Councilor Ponciano Unya, Municipal Councilor ng Bayan ng Ungan, at Abono Party List National President kasama si Albert Estrella bilang kinatawan ni Robert Raymond Estrella, House Representative ng Abono Party List, Apple Bakay, Board Member of First District, Honorable Pacondo Palaco Jr., Municipal Mayor at marami pang iba. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, kapartner, Elect Mor Briguera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, DOH Ilocos Region na may paalala kontra leptospirosis sa tagulan. Telekonsulta libre lang. Ang detalye mula kay Marcila Balog. Marcila. Inihayag ng Department of Health Ilocos Center for Health Development na hindi lamang sa ihi ng daga nagmumula ang bakterya na dulot ng leptospirosis. Kung kaya't ang pagpapabanati ng malinis na kapaligiran ay ang pangunahing sandata upang maiwasan ang sakit na dulot ng bakteryang ito. Samantala kung ikaw ay lumuso sa posibleng kontaminadong tubig, putik o lupa, baha, taniman, bukid, pugad, kanal, sapa, ulawa, o di kaya nakakain o nainom ng pagkain na tubig na maaring nakontamina ng hayop na may sakit o may iba pang sintomas matapos maulanan o ma-expose sa kontaminadong tubig. Marapat lamang na kumonsulta sa doktora o di kaya ay tumawag sa telekonsulta para sa libreng konsultasyon. Bukas ang hotline para sa telekonsulta mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon araw-araw. Agad din nakumonsulta sa pinakamalapit na health facility para sa wastong reseta ng gamot. Libre ang telekonsulta sa hotline number 1552
or ng National Patient Navigation and Referral Center. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balo ka partner mo sa Balita at Serbisyo. Dagdag pang balita, San Fabian LGU target na mabuksan ng Kadiwa Center bago matapos ang taon. Pagtulong sa mga magsasaka, tuloy-tuloy ang detalye sa pagbabalik ni Kamara Vic Tahod. Kamara Vic. Magbubukas na ang Kadiwa Center ng San Fabian Local Government Unit bago matapos ang taong 2024. Ito ang hinihiyag ni Johnny Hugo Paraan sa panayam ng Sunshine Radio at SM9 North Luzon. Ang Kadiwa Center ay naisakatuparan sa pamagitan ng tulong ng national government at ng local government ng San Fabian. Sunshine News Blast. Nakakuha kasi kami ng ito sa atin ito, local fund ito, mga intervention, pero for space na 1.5 sa gusto panagitan ng mayura sa sabi ng bayan. Pero ang ito pa ng national, sa ating office, 5 million. Ang ibigay sa 5 million, nagtatawin dito, pawin namin ng sasakyan na sa hindi ma-split sa ibang gamit namin dyan sa kasi meron din kasi kami bakuyan na project. Actually, 300 yung isang tulungan. So, kakatuhanin namin ng Sulpagyan, isa sa Coco Cooperative, isa sa Manila Pharmacy Association, at isa sa Sulpagyan. Anya, makikinabang dito ang mga magsasaka, mangingisda at lahat ng mga agri-product maker dahil pwede nila itong ibenta ng direkta sa Kadiwa Center. Makikinabang din dito ang mga mamamayan ng San Fabian kung saan makakabili sila ng mas murang mga gulay, isda, karne at iba pang mga agri-byproducts. Sunshine News Blast. Para tulungan kami, para makagawa ng mas mura at makabili ng mga masa, mas mura. Bukas ito mula Lunes hanggang Sabado at magkakaroon din ito ng kainan. Samantala, tuloy-tuloy ang ginagawang tulong ng Municipal Agriculture ng San Fabian sa mga magsasaka dahil anya patuloy ding nagbibigay ng assistance ang Department of Agriculture sa mga ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Vic Tahod ka partner mo sa Balita at Serbisyo. At para makibalita ho tayo sa lagay ng panahon, makakasama ho natin si Sir Jose Estrada ng Pag-asa Dagupan. Good morning po sa inyo, sir. Yes, sir. Magandang umaga po at maulang na umaga sa oras na to. Pinaka-latest Sir, ano po yung pinaka-latest update natin ngayon sa kalagayan ng ating panahon? Yes, sir. Ito po, ang update po natin, itong si Typhoon Karina. Karina is now crossing Taiwan and heading the northern boundary of Philippine Area of Responsibility po natin. So, ang mata ng bagyo na si Karina po ay nasa 465 north of East Bayat, Batanes. At nasa vicinity po siya ng Honshu Country. So, ibig sabihin po, nasa Taiwan na po siya. At ito po ay may lakas na hangin na 150 km bawat oras at may bugsog ito na 250 km bawat oras. Ito ay kumikilo sa northward na may bilis po ito na 20 km per hour. At asahan po natin ito na lalabas mamayang hapon o sa ganap na alas 2 ng hapon ay lalabas na po sa ating Philippine Area of Responsibility. So samantala po, yung signal number 2 ng Batanes ay nasa lower na po ng signal number 1. Samantala po sa Pangasinan ay wala tayong signal. Ang nakakapit ko lang po ay yung tinatawag natin na southwest monsoon o habagat na pinapalakas ito ni Typhoon Karina. So, saan po natin na magkakaroon po pa rin tayo ng maulan na may dami ito na 25 to 50 mm sa
sa araw na po ito. So asahan po natin, makulimlim pa rin ang panahon natin sa araw na to. Mula sa Pag-asa Dagupan, magandang umaga po. Engineer Jose, yun po, okay po, safe pa rin naman po magbiyahe yung ating mga mangisda pag ganito? So, ngayon po, pinagbabawal po, although wala tayong gale warning o babala na pinalabas ng Pag-asa dito sa Pangasinan, pero yung makarated probinsya po natin ay mayroon. Diyan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Babuyan, mayroon tayong mga gale warning dyan. Pero sa atin dito sa Pangasinan, wala po na tinas na gale warning, pero babala po rin pa natin na hanggat maaari, wag muna pumalaot kasi nandiyan pa rin yung malalakas na paggampas ng alon sa karagatan po natin. Okay, maraming salamat po, Engineer Jose Estrada, mula po sa DOST Pag-asa Dagupan. Good morning po. Weather News Blast. Alright, at para naman sa ibang mga balita ho natin, SM City Urdaneta, Central at SM Center Dagupan magbibigay ng libreng overnight parking charges na sa matinding buhos ng ulan. Ang detalye sa pagbabalik ni Kabar Lorna Hernandez. Kabar Lorna. Magbibigay ngayon ang SM City Urdaneta Central, SM Center Dagupan at SM Rosales ng libreng overnight parking charges sa mga customers nito. Ito ay dahil na rin sa sobrang pagbuhos ng ulan at pagbaha. Para ito sa mga nearby residents and customers na apektado ng pagbaha at pag-ulan, at ito ay pagbibigay ng temporary shelter. Bahagi pa rin ito ng corporate social responsibility ng SM na palaging nagbibigay ng tulong sa mga mamamayang Pilipino, anumang sektor ang kinabibilangan nito. Para sa Diyos at Pilipinas, kung mahal, Lorna Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo.